Sa Europa, biglang nanawagan na maghanda para sa direktang negosasyon sa mga Ruso upang malutas ang krisis sa enerhiya at maagaw ang inisyatiba mula kay Donald Trump. Sa simula, matibay na sinabi ng European Commission na prinsipyo ng European Union ang hindi pagtanggap ng langis at gas mula Russia at hindi ito babaguhin kahit may krisis. Ayon sa European Commission, ayaw nilang pondohan ang digmaan sa Ukraine, pero hindi lahat ganoon kaprinsipiado. Sa Belgium, nanawagan na makipagkasundo ang Europa sa Russia para sa murang enerhiya at maglalaan ang European Council ng pondo para sa pagkukumpuni ng Druzhba Oil Pipeline upang makabili pa rin ang Hungary ng langis mula sa Russia. Sinabi rin ni Antonio Costa, pinuno ng European Council, na dapat maghanda ang European Union para sa negosasyon sa Russia ukol sa seguridad. Binigyang diin niya na dapat maging handa ang European Union sa pagpapaunlad ng dialogo sa Moscow ayon sa media. Mahalaga ngayon na huwag hadlangan ang pagsisikap ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa pagtatatag ng pamatagalang kapayapaan sa Ukraine na ngayon nasa dead end na. Bakit biglang pinag-usapan ng Europa ang dialogo sa Kremlin? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ako si Alexei Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram, ang channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito, doon kami naglalatala ng mga balita agad-agad kapag may dumating. Kaya naman sa Europa, biglang pinag-usapan ang negosasyon sa mga Ruso ukol sa murang enerhiya at seguridad. Simulan natin sa usapin ng seguridad. Sinabi ngayong araw ni Antonio Costa, pinuno ng European Council, na dapat maghanda ang European Union para sa negosasyon sa Russia ukol sa seguridad. Binigyang din niyang dapat handa ang European Union. Kasabay nito, nagpahayag si Costa ng suporta sa pagpapanatili ng ekonomikong presyon sa Russia, partikular sa pagpapatuloy ng embargo sa pag-aangkat ng mga enerhiya mula sa Russia. Ayon sa kanya, napakahalaga para sa EU na huwag talikuran ang landas na ito. Lumabas ang pahayag ng pinuno ng European Council habang tumitindi ang hindi pagkakasundo sa EU tungkol sa relasyon sa mga mababangis na Ruso. Kamakailan nanawagan ng punong ministro ng Belgium na si Bart De Wever na gawing normal ang relasyon sa Moscow para sa murang enerhiya at tinawag niya itong praktikal na pag-iisip. Dapat ding tandaan na si De Wever ay nagmamanipula. Sinabi niya na dapat makipagkasundo ang European Union kay Russian President Vladimir Putin na nakikipagyera sa Ukraine para makamit ang kapayapaan at muling makakuha ng murang langis at gas. Narito ang kanyang sinabi. Dapat nating gawing normal ang relasyon sa Russia at ibalik ang murang enerhiya. Makatuwiran ito, ang paraan ng pagbibigay ng suportang militar sa Ukraine habang pinapahina ang ekonomiya ng Russia ay hindi epektibo kung walang tulong mula sa Estados Unidos. Isa na lang ang natitirang paraan, makipagkasundo kay Putin. Sa pribadong usapan, sang-ayon sa akin ang mga lider ng Europa pero walang nangangahas magsalita ng hayagan. Kailangan tapusin ang sigalot na ito para sa kapakanan ng Europa nang hindi nagiging inosente kay Putin. Parang nakalimutan ni De Wever kung kanino siya nananawagan na simulan muli ang dialogo at ayusin ang relasyon. At ngayon, pinuna pa siya ng ministro ng ugnayang panlabas ng Belgium na si Maxime Prévost. Narito ang pahayag. Dapat ba tayong makipagdialogo sa Rusya? Oo. Yan ang ibig sabihin ng diplomasya, makipag-usap kabilang na sa mga hindi mo kaayon. Ngunit, ang dialogo ay iba sa normalisasyon ng relasyon at mahalaga ang pagkakaibang ito. Paalala ko lang, ayaw ng Rusya na makisali ang Europa sa negosasyon sa Ukraine at mataas ang kanilang mga hinihini. Sa ganitong sitwasyon, ang usapan sa normalisasyon ng relasyon ay nagpapakita ng kahinaan at sumisira sa pagkakaisa ng Europa na mas kailangan natin ngayon. Kay De Wever, dapat muling paalalahanan na sa Kremlin ay mariing tinatanggihan ang papel ng Europa sa mapayapang pag-aayos at ginagawa pa ito ng bastos. Ayon sa mga source, noong Pebrero sa pagbisita ng mga tagapayo ng presidente ng Pransya sa Moscow, ang katulong ng kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Putin, si Yuri Ushakov, ay naging bastos at gumamit pa ng mga mura. Tinanggihan niya ang paglahok ng European Union sa negosasyon sa kapayapaan sa Ukraine at iginiit na hindi papayagan ng Europa sa prosesong ito. Hindi ko nababanggitin ang sinabi ni Ushakov, sigurado akong nabasa nyo na ito sa social media.
Sa kabutihang palad, ipinakita agad ng ilang opisyal ng Europa kay De Wever na siya ay nasa minorya. Ayon kay Dan Jorgensen, Euro Commissioner sa Enerhiya, prinsipyo ng buong European Union ang pagtanggi sa langis at gas mula Russia at hindi ito mababago ng kasalukuyang krisis. Narito ang kanyang pahayag. Matagal tayong umasa sa enerhiya ng Russia, kaya nagkaroon si Putin ng pagkakataon na gamitin ito bilang pananakot at sandata laban sa atin. Determinadong magpatuloy kami sa direksyong ito. Malaking pagkakamali kung uulitin natin ang dati nating ginawa. Sa inaharap, hindi na tayo mag-aangkat kahit isang molekula mula sa Russia. Paalala, patuloy tumatanggap ng langis at gas mula Russia ang Hungary at Slovakia bilang eksepsyon sa mga pipeline. Bagamat ang transit ng langis sa pamamagitan ng Druzhba pipeline na dumadaan sa teritoryo ng Ukraine ay natigil nung katapusan ng Enero dahil sa pagkasira nito dulot ng pambobomba ng Russia. Lumabas ang balita na iminungkahi ng European Union sa Ukraine ang pagpondo sa pagkukumpuni ng Druzhba pipeline na dinadaluyan ng langis ng Russia papuntang Hungary at Slovakia. Inihayag ito ni Ursula von der Leyen, pinuno ng European Commission. Makakatanggap din ng Ukraine ng technical na suporta. Ayon kay von der Leyen, handa na ang mga European espesyalista na magsimula agad ng trabaho para matanggap ni punong ministro ng Hungary na si Vityusha Orban ang langis mula Russia sa pamamagitan ng Ukraine. Ngayon, malino na sinabi ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na sa prinsipyo sa Mayo, pagkatapos ng eleksyon sa Hungary, posible naming maibalik ang pipeline na ito at muling simulan ang pagpapadala ng langis papuntang Hungary. At dito sa Europa, mahalagang tandaan pa ang isa pang hindi dapat kalimutang katotohanan. Opisyal na ang kita ng federal na budget ng Russian Federation mula sa langis at gas na bumubuo ng ikalimang bahagi ng kita sa pambansang kaban ng bayan sa Marso 2026. Bababa ito ng 52% kumpara sa antas ng Marso 2025. Sa kabuuan, ang buwis na nakolekta mula sa industriya ng langis at gas mula Enero ay halos kalahati lang kumpara nung nakaraang taon. Ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sigalot sa gitnang silangan ay mararamdaman sa budget sa Abril pagkapasok ng buwis mula sa produksyon ng langis at gas noong Marso. Kaya hindi dapat bigyan si Vladimir Putin ng isa pang pinagkukunan ng kita. Ang ekonomiya niya ay gumagalaw sa tamang-tama negatibong direksyon. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nag-iinteresante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription. Или же спонсорство на YouTube. Para gawin ito, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.